serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Narito na naman muli ang tahanan ng OFW. Isang magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa ating mga ka-OFW sa lahat ng panig ng mundo. Ngayon po ay August 28, 2025 at patuloy nating ihahatid ang mga balita, serbisyo at programang inilaan para sa ating mga bagong bayani. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary Benny Ligaspi, at ngayon po ay ika-32, 32 na episode tayo at ngayong hapon sa ilang saglit makakasama natin si Director Andrea Loesa Anlin ng National Reintegration Center for OFWs upang pag-usapan ang DMW Likha Business Plan Computation 2025. Pero bago yan, narito muna ang ilang mahalagang balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. Mas matibay na proteksyon at sahod para sa mga domestic workers, itinaas. Hatid ng Department of Migrant Workers alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mataas na sahod para sa mga Pilipinong domestic workers sa ibang bansa sa pamamagitan ng bagong reformang nilagdaan itong August 22. Sa ilalim ng bagong DMW Advisory Number 25, itinaas mula $400 sa $500 ang minimum monthly salary ng mga kasambahay. Isang hakbang na kumikilala sa kanilang trabaho na may pantay na halaga at karapat-dapat sa makatarungang bayad. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kasama rin sa reforma ang libreng tao ng medical check-up at hospitalization at ang pagpapatupad ng mandatory Know Your Employer Protocol. Ito isang video call sa pagitan ng employer at domestic worker bago mapirmahan ang kontrata upang matiyak ang transparency at informed consent. Itinatag din ng Digital Welfare Monitoring System na tinawag na Kumusta Kabayan kung saan makokontak ng direkta ang mga kasambahay upang malaman ang kanilang kalagayan. Bahagi rin ng reforma ang reskilling at upskilling programs, mas mahigpit na standards para sa recruitment agencies at tuloy-tuloy na legal na tulong sa ilalim ng DMW Action Fund. May 60 araw bago maimplementa ang nasabing reforma. Balita mula sa tahanan. 100% budget utilization para sa OFW protection target ngayong 2025. Inihayag ng Department of Migrant Workers ang malaking pagbuti sa paggamit ng pondo para sa proteksyon ng OFWs at kanilang mga pamilya sa kasalukuyang taon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak, umabot sa 73 ang budget utilization rate ng ahensya noong 2024. Batay sa datos noong July 31, 2025, umabot na sa 61.8 ang nagamit mula sa 2.1 billion peso budget ng DMW Action Fund, mas mataas kaysa sa 59% noong 2024. Dahil dito, kumpiyansa ang DMW Secretary na posibleng maabot o lampasan pa ang 100% utilization target ngayong taon. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang pagdagdag ng 500 bagong personnel sa DMW bilang susi sa mas mabilis at epektibong serbisyo sa mga OFWs, lalo na sa pagbibigay ng tulong, legal assistance at welfare services para sa mga pamilya nilang naiwan sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay bahagi rin ng pangako ng DMW sa ilalim ng Bagong Pilipinas na siguruhing hindi lamang nakalaan ng pondo, kundi ito ay ganap na napapakinabangan ng bawat OFW at kanilang pamilya. Balita mula sa tahanan. At yan ang mga balita para sa linggong ito. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Angel Eliasca. At ako naman si Iana Buenaluz mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Dagang updates po mula sa ating ahensya, gagaya po ng nabanggit kanina o yung mga nagtutune in pa lang, mayroon pong inilabas ang Department of Migrant Workers na Advisory 25 at akin pong babanggitin yung mga key points na kailangan nating pagtuunan. Una, yung pagdadagdag po sa minimum wage ng ating mga domestic workers at a minimum po ng $500 mula sa 400. At magkakaroon din po ng yearly medical check-up. Hindi naman po ito mandatory pero kinakailangan magkaroon po ng check-up para malaman po ang kanilang health or kalagayang pangkalusugan. At ang isa pong naisusulong po natin kasi kung ang yung mga bangko mayroong KYC or Know Your Customer, ang DMW mayroon pong KYE protocol. Ano po yun? That's Know Your Employer Protocol. Magkakaroon po ng video call ang employer at doon sa domestic worker bago po magpirmahan ng kontrata para nagkakakilala. Ang isang napaka-importante rin na dito sa advisory is yung Kumusta Kabayan. Itong Kumusta Kabayan is actually a digital monitoring system or welfare check para sa ating mga domestic workers habang nasa kanilang place of employment sila. Ano ba ang feature nito? Mayroon po tayong apps na tatawagan sila o kukumustahin sila, kumusta ka na kabayan, din base doon sa sagot, magkakaroon po yung interaction para malaman natin kung ano po yung sitwasyon nila. At of course, patuloy na pagtutulungan mula sa DMW at saka mga partners natin like this tungkol sa upscaling at rescalings, legal assistance at action fund na patuloy na nagmumonitor ang ating mga PRS. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. Ngayon naman, dumako po tayo sa ating bisita. Of course, hindi po siya actually pangalawa na yata niya ito. So ano na ito parang si MacArthur I shall return. Ang nagbabalik sa ating programa, ang walang iba kung hindi si Director Andrea Luisa Anulin. Siya po ang Direktor ng National Reintegration Center for OFWs. Bumati ko muna, Director Andrea. Isang magandang araw, Sec Veni, at sa lahat ng mga taga-subaybay at saka tagapakinig ng DMW Tahanan ng OFW. Nagpapasabi din po pala si General MacArthur ng hello po kasi kasama ko lang siya the other day, Sec, at nabanggit nga namin ng I shall return. So I have returned here sa inyong programa po. Well, Director, kasi lately talagang yung komunidad, OFW communities and families were taken by surprise doon sa programang inilunsad natin. Mayroon mo tayong inilunsad na likhang competition para sa mga kababaihan. Pwede bang pahapyawan mo ang ating mga tagapakinig kung hindi po sila nagbabasa sa ating page, Facebook page o kaya na napanood para maalam nila kung ano ba itong klaseng competition na nagawa na natin? Sige po. Excited kami na ibahagi sa inyong lahat yung bagong-bagong proyekto ng Department of Migrant Workers, National Reintegration Center for OFWs, yung likha o yung Linangin ang Kakayahan sa Kabuhayan Awards. Pinapatupad natin ito ngayong 2025 at gusto naming banggitin na 3 po ang ating versions for 2025. Nabanggit niyo po, Sec Veni, kanina na nagkaroon tayo ng likhang kababaihan. Ito po ay para sa ating mga kababaihang OFW na umuwi na po ng Pilipinas at nag-for good na po dito sa Pilipinas simula po January 1, 2020 at mga aspiring OFW entrepreneurs po. Natapos na po ang screening, selection, and in fact, meron na po tayong naging national awardees. 192 po ang mga applications sa likhang kababaihan
At out of this, may 3 pong nag-emerge na national winners. Although meron din pong 16 regional winners po na nanalo ASEC Veni ng tig 100,000. At yung 3 po nating national winners, sila po lahat ay mga former household service workers po, ASEC. Nanalo po sila ng karagdagang 500,000. Half million po. Wow. ASEC Veni. At yung susunod, yung second placer ay 300,000 at yung third placer ay 200,000. Ngayon naman po, ang inilunsad natin kamakailan ay yung Likhang Marino. Now, kaya mo sinasabing I shall return. Kasi Yes po. nandun yata kayo sa Region 8, sa Leyte, kung saan na nagkaroon tayo ng Leyte Landing, kaya mayroong I shall return. Ang Likhang Marino ay doon initial na nagkaroon ng ano ba ang nangyari doon? Pwedeng i-share mo kasi bakit doon? Dahil nandoon po nakabase ang ating National Maritime Polytechnic na pinangunahan ng ating masipag at puging-puging Executive Director Vic Del Rosario. Tama po, ASEC. Nung nakaraang mga araw nga po, nasa Tacloban nga po kami para po dun sa screening ng ating top 12 finalists sa Likhang Marino. Kung ang likhang kababaihan po ay para sa mga kababaihang OFWs, ito naman pong Likhang Marino ay para po sa ating mga marino o seafarers or fishers na umuwi po at nag-for good na din dito sa Pilipinas simula po January 1, 2020 at mga aspiring seafarer entrepreneurs din po sila. So, kami po ay nag-interview ng a total of 28 na mga pumasok dun sa round na yon out of a total of 165 applications, ASEC, na natanggap natin dun sa Likhang Marino portal. So nagpapasalamat po kami sa mga seafarers po natin na nagtitiwala po sa Department of Migrant Workers at nagsubmit po ng kanilang mga application. At mamaya, ASEC, meron tayong surprise para sa kanila. Alright. Actually, ito po yung kasagutan natin kasi in the early parts po nung pumasok tayo sa DMW, minsan naiisip ng mga kasamahan natin sa mga mandaragat o mga marino na bakit parang walang reintegration program ang mga marino. Pero ito na po ay isa sa mga kasagutan. Hindi lang ito isa. In fact, alam po natin na yung mga marino, kung titingnan natin, sila yung talagang nakakapagsubi. Mayroon po silang part of their salary ay naka-set aside dahil a portion lang yung pwedeng gagastusin. So, ibig sabihin, itong mga oportunidad na binibigyan natin is parang pangdagdag lang yata sa mga pangkapital natin. So, ano ba yung mga normally yung mga kung nagkaroon na kayo ng initial na session or screening, yung mga business ideas or requirements, restriction para dito sa Likhang Marino para din manood natin yung mga gustong lumahok or moving forward in the future. Sige po. So, very malawak po yung mga tipo ng mga business plans na sinubmit po nila. Merong in relation sa pagkain, meron din pong agribusiness, meron din po sa manufacturing, ASEC, at meron din pong tourism related. Meron din pong science and technology na mga enterprises. So I'm sure matutuwa po ang ating mga National Reintegration Network partners like DOST, DOT, DA, at saka DTI of course, dahil iba't iba po yung klase ng mga negosyo na business plans na sinubmit po nila. Basically, ang ano lang naman natin dito, ASEC, mga requirements natin, una, dapat documented na OFW ka. So dapat may record ka po sa Department of Migrant Workers. Ikaw po ay nag-for good na, umuwi na for good simula January 1, 2020. So that's for the past 5 years. Okay. In a way, ito po yung parang post-pandemic reintegration support natin sa ating mga OFWs. At syempre, para hindi tayo dapat hindi related sa mga kamag-anak o kaya sa mga mga kamag-anak po ng mga empleyado ng DMW, ng OWA. Nabanggit niyo po kanina ang National Maritime Polytechnic sa kanila pong training facility sa Tacloban po tayo nagkaroon ng screening. Talaga namang
iba din yung nakikita mo, kahit Zoom lang, Asek, iba rin na nakikita mo yung mga seafarers na nagpe-present ng kanilang mga business plans, at nakakatuwa po talaga yung kanilang mga mensahe na binigay po sa lahat ng panel na nandun po para mag-screen po ng kanilang business plans. Okay, so ibig sabihin mayroon na tayong initial na mga na shortlist, kung shortlist man ang tawag doon, para doon sa kung sino yung nanalo or mananalo pagdating sa national competition. Yes po, Asek. In fact, after every interview namin sa kanila, binabanggit talaga namin na dapat antabayanan nila itong episode na ito ng DMW, Tahanan ng OFWs, because ito po yung sa pagkakataon po na ito natin, i-reveal. May reveal tayo ngayon, Asek. Oo, Likhang Marino reveal tayo ngayong hapon, Asek. So, ibig sabihin yan, mag-shoot up yung viewership natin. Yes po, pero wag muna ngayon, bitinin muna natin sila ng kaunti, Asek. Sige. Opo. Alright. Kagaya ng nabanggit nyo po, syempre ang NRCO, of course, sa pangunan ng ating aking partner, si Kiko Di Guzman. At of course, mamimiss natin din si magkasama lang last time kami po yung magkasama. At of course si Director Charles. Ano ba yung mga pwede mo bang ibahagi yung mga reintegration program na sinusuportahan natin para sa mga matagalang pagbabalik ng ating mga OFW dito sa Pilipinas? Alam ko mayroon kayong 3 KKK or whatsoever, so napakaganda yung mga programa na yun. Pero para doon sa mga kasamahan natin, OFW na hindi nakakaalam, ano ba itong mga programa natin na ating pong isinusulong at sinusuportahan ng ating mga partners, agency, both private and government? Sige po, nabanggit niyo na rin naman po, Asek, yung ating KKK, dahil sabi nga ni Asek Kiko, dahil sa tahanan ng OFW, ang OFW ay may K. Ano ba yung mga K na yun? Una, siguro yung kabuhayan na programa. Diyan po nakapasok yung likha na business plan competition. Maliban po dun sa likha business plan competition, meron din po tayong livelihood assistance para po sa ating mga OFWs, yung Livelihood Development Assistance Program, at saka yung ating Balik Pinay, Balik Hanap Buhay po. Ito po ay para sa mga displaced, distressed, at saka mga undocumented po natin ng mga kalalakihan at kababaihang OFWs. Sa pamamagitan po ng panimulang kapital po, Asek, na 10,000 plus yung financial awareness seminar, small business management training, sinusubukan po natin na masuportahan po yung pagbabalik ng pagre-rebuild nila ng buhay nila dito sa Pilipinas, kahit na hindi masyadong naging maganda at maayos ang naging karanasan nila sa ibang bansa. Isa pa pong elemento ng ating kabuhayan program ay yung SPIMS o sa Pinas, Ikaw ang Mama't Sir. Ito po ang pinaka-successful natin, Asek, because it has been running for 10 years na employment facilitation program para po sa ating mga OFW teachers na nagnanais na pong umuwi at mag-resume po ng kanilang profession bilang mga teachers po dito sa Pilipinas. So, nag-a-apply po sila sa atin through the National Reintegration Center for OFWs, at kasama po ang ating partner, ang Department of Education at ang Philippine Normal University para sa online refresher course. Inihahanda po natin sila sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas at muling pagtuturo sa ating mga kabataan. Of course, we also have our Kalinga. Ito po ay, dahil ang reintegration, Asik, hindi lang naman ito puro economic meron din talagang elemento na kailangan natin suportahan ang kamalayan, ang pag-iisip, at saka ang kalooban ng ating mga OFW. Gusto natin iparamdam sa kanila na sila ay inaalagaan natin dito sa DMW. So may iba't iba tayong mga activities, mga mental wellness, mga empowerment activities, mga activities din po para sa kanilang sa mga families ng OFWs at para sa kanilang mga anak. Kasama din po dun sa K po, yung pinakahuling K, yung ating kaalaman. Dahil nakikita po natin, mukhang kailangan pa natin paigtingin ang kaalaman ng ating mga OFW at pati ang kanilang pamilya na ang pag-abroad ay hindi pang matagalan o panghabang buhay. Kailangan na, sinasabi nga natin, Asek, di ba, magsisimula pa lang kayo sa pag-abroad, dapat malinaw na sa inyo ano ang plano nyo sa pagbabalik, dahil kahit gaano man kayo katagal sa ibang bansa, babalik at babalik pa
pa rin kayo sa Pilipinas. Nakalimutan ko palang banggitin, ASEC, sa kabuhayan natin, meron tayong programa na Buy Local, Buy OFWs, kung saan yung mga OFW entrepreneurs natin na nagpo-produce ng goods o kaya may mga serbisyo na iniaalok, minamap po natin yan para po maibigay din natin o matulungan natin sila in terms of increasing their market access or strengthening their capacity to sustain their enterprises. So yun lang po, ASEC, ilan sa mga ano natin. Ang haba na niyan na mukhang kung iisa-isay natin hindi kasya isang oras. Pero kagaya ng sabi nyo nga kanina, bago natin i-announce yung parang bibitin-bitin muna natin wag muna natin para hindi na tayo iwanan sa panonood. Alam ko po na mayroon na pagkatapos ng Likhang Marino, ni-launch na rin natin yung Likhang Global. Pero sa pagbabalik na yan, dahil alam ko marami rin yung mga nag-aabang tungkol sa Likhang Global. Ito naman yung nandoon sa ibang bansa. So, break muna tayo at saka na lang natin pag-usapan yung Likhang Global sa ating pagbabalik. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. It's a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagbabalik po ang inyong DMW, ang tahanan ng OFW sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, Director Andy, pakipaliwanag naman ang tungkol sa pinalawig na submission ng Likhang Global. Salamat po, ASEC Benny, sa pagkakataon na ikwento ang Likha Global. Actually, very exciting ito para sa atin sa DMW dahil itong Likha Global ay para sa mga active at documented na mga land-based overseas Filipino workers na kasalukuyan pa pong nagtatrabaho sa ibang bansa. Unlike po ang Likhang Kababaihan at Likhang Marino na ang isang requirement natin ay nakauwi na sila sa Pilipinas, ito po ay para po sa mga nandoon pa at nagtatrabaho sa ibang bansa. So, dahil ito po ay bahagi ng ating full cycle national reintegration program, hindi kailangan na nandito na kayo sa Pilipinas bago kayo magsimula ng inyong reintegration. Kahit nandoon pa kayo sa ibang bansa, pwede na po kayong maghanda at magplano para sa inyong pag-uwi dito sa Pilipinas. Kailangan lang po, ASEC, meron silang a total of either 5 years na continuous deployment or accumulated na deployment experience. Of course, documented po at ang lagi nga nating sinasabi bilang pagsuporta sa ating kapwa agency or attached agency ang OWA, dapat po kayo ay OWA member. Yan po ay non-negotiable po yan sa atin, ASEC. Dapat po OWA member dahil suportado natin ang OWA at ang panawagan po ng kasalukuyang administrator si PY Kauna
sana na suportahan po natin sila sa kanilang membership din po. Opo, masusugan ko lang, Director Andy. Actually, ang daming benepisyo ngayon pag naging active member ka ng OWA. Doon sa e-card ng OWA, mayroon pong mga establishmento na makakakuha ka ng diskwento. Kung ikaw ay halimbawa bibili ng sapatos o bibili o magkakape sa pangunguna po ng ating administrador Attorney PY Kaunan, ang dami pong mga programa na inilatag at nilalatag nila ngayon para po mapagsilbihan at mabigay ng mas maigting na pagserbisyo ang ating mga OFW. Admin PY, saludo po kami sa inyo. At of course, alam ko baka nabibitin na director yung ating mga finalists sa Likhang Marino. I-announce na ba natin yung mga finalists, yung mga pumasa nung nagkaroon kayo 2 days ago, no? Sa Yes po, Asek. Tacloban? Sa Tacloban po, sa National Maritime Polytechnic Training Center po. Kami po doon. Nandoon po si NMP Executive Director Vic. Kasama din po natin ang OWA Regional Welfare Office Aid sa pamamagitan po ni Ma'am Arlene at ang Brotherhood of Christian Professionals po na represented by Brother Roy po. So i-announce naman natin, drum roll, ting 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 ting. Para ako ang ninenervyos, Asek, sana hindi ako mag-buckle po. Pero sige po, pwede na po ba nating i-announce? Sige. Kasi palagay ko ay nakatutok sila ngayon. At ito din po ay i-announce din po natin sa FB page po ng DMW, ng NRCO, at sa iba-iba pa pong mga social media pages ng ating mga partners. So sige po, announce ko na po yung top 12 na finalists ng Likhang Marino. Ito po ay hindi po ito not in any order or rank po, pero babanggitin lang po natin yung kanilang mga pangalan. Una po, si Ariel Cabello Caparo, able seaman po. Pangalawa, si Deogracias del Rosario Villarama, Chief Cook. Pangatlo, si Gary Marcelino Esguera, Second Marine Engineer. Pang-apat po, si James Narciso Niera, Third Engineer. Panglima po, si Jerry Katangay Namol, Cabin Attendant. Pang-anim po, si John Raymond Laruan Victoriano, Chief Steward. Okay? Pang-anim naman po, si Joshua Del Rio San Andres, Assistant F&B Manager. Pang-walo, si Kenneth Kier Concepcion Fernando, Coffeeman po. Pang-siyam naman po, si Marjoy Quinto Iparagire Bosun. Pang-sampu, si Melvin Rizano Awid, Third Officer. Pang-11, si Noel Texon Mativo, Storekeeper. And last but definitely not the least, si Ruby Ana Santos Biscoff, Ship Security Guard. So yung 12 po na yon ang atin pong top 12 finalists sa Likhang Marino. At actually, Asek, babanggitin natin, mga winners na sila dahil nanalo na po sila ng tig 100,000 pesos. And they will now vie for the national competition sa darating po na September 19, wherein may pagkakataon po sila na manalo ng pag first prize 500,000, second prize 300,000 at ang third prize 200,000. Parang gusto kong ulitin yung sinasabi. Yung first prize is $500,000. $500,000. Kasi million dapat ang usapan natin ng Okay, 1,000. Yung second prize is 0.3 million, 300 na and then Yes, 0.2. Anyhow, wow. Aside doon sa 100,000, ano? Aside pa, on top of the 100,000 na napanalunan na nung 12 po, may pagkakataon pa po sila manalo nung 500,000, 0.3 million at 0.2 million, Asek. Gusto ko sanang pakawalan ka, Dear Andy, pero mayroon kasi tayong bisita ngayon. Nabanggit yun po kanina, yung tungkol sa isang programa, napaka-successful na employment facilitation program ng Department of Migrant Workers sa ating mga dati pong
teachers or mga teachers natin na nag-abroad. Mayroon tayong program, sabi niyo mo yung SPIMS. Yes po. Yung sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. So, mayroon po tayong ma-interview na isa sa mga beneficiaryo at siguro ang kailangan nating ma-explain natin gaano ba katagal yung proseso tungkol dito sa pag-apply nila sa SPIM. So, basta po ASEC, nakapasok yung application nila at kumpleto ang kanilang mga requirements bago po dumating yung takdang schedule ng pag-endorse ng mga applicants sa Department of Education. I think until November, middle of November, at ma-assess namin, ma-evaluate namin na kumpleto yung mga requirements. Mabilis lang din po ASEC. Pero syempre, pag hindi pa, at kailangan nandito na sa Pilipinas, doon sa takdang panahon na magsisimula na po yung school year, dahil hindi naman po pwedeng magturo kapag wala po dito sa Pilipinas. So, depende na rin po yan ASEC doon sa ating applicant, OFW applicant. Usually din po ang paghahanda nito is hindi mabilisan Kailangan, minsan yung iba nasa ibang bansa pa, nag-a-apply na, at pagka nakakuha na sila ng plantilla position dito, yung pag-uwi po nila ay requirement din po ASEC para mag-assume sila ng duty nila. Pero bago pala yun ASEC, congratulate ko lang muna yung top 12 finalists. So I'm sure nakikinig sila ngayon sa Likhang Marino. Congratulations po sa inyong lahat mula sa tahanan ng OFW, DMW, and of course, sa National Reintegration Center for OFWs po. Alright, maraming salamat. Napakinggan po natin si Director Andrea Luisa Anulin, talagang puno ng National Reintegration Center for OFW. Of course, makakasama naman natin ngayong hapon ang isa sa mga nabigyan ng pagkakataong ma-awardan sa ilalim ng SPIMS. So, nandito na po ang ating bisita. Magandang hapon po, ma'am. Kaya ma'am, di ba? Ma'am, yes. Jeneline R. Hervias. Okay. Pakilala niyo po yung sarili at batiin po natin ating mga ka-OFW na nakikinig. Magandang hapon po sa lahat. Ako po pala si Jeneline Hervias. 29 years old na po ako. Galing po akong Hong Kong. Dati po akong OFW doon. At isa po ako sa naging beneficiaryo ng sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. So, sobrang proud po ako na naging daan ito para makapasok at makuha ko yung, or maabot ko yung pangarap na aking pinangarap talaga. So at dala-dala niyo pa yung baby niyo, ano? Wala kasing bantay ngayon. Okay. Alam niyo po, Director, mayroon kasi akong kapatid na teacher Alam mo doon sa probinsya, napaka-stiff yung competition pag nag-a-apply ka. Mahaba talaga yung mga nag-a-apply. Yes po. Kaya nga dito sa atin natutuwang isa sa mga napaka-successful na programa ito na during the time po ng DOLI with OWA and RCO, na bigyan naman natin ng pagkilalang ating mga teachers na nagdoon sa abroad at gusto pa rin mabalik dito at magtrabaho. Kaya nga, yung facilitation, napaka-successful dahil pag nandito ka na, di ba, pag teacher ka na, parang okay na ako Mm-hmm. So, ganun bang nararamdaman mo, Ma'am Jeneline? Ibang-iba talaga. Kapag ka nandoon ka sa ibang bansa, parang, alam mo yung feeling na parang ang baba mo, ganun. Pero pagdating dito, kahit na pag teacher ka talaga, kahit na naglalakad ka lang, makikita mo yung mga estudyante mo. Parang nakaka-proud yung ganung feeling. Ibang-iba talaga sa trabaho dun sa ibang bansa. Actually, 2019 kasi ako na passer ng board exam. Okay. So, 2019 nakapasa ako ng board exam. 2020 pa ako nag-start ng application ko sa DepEd. Tapos hindi ako pinalad. Till 2023, ganun. So, nag-apply din ako as locally paid employee, teacher, literacy teacher po. So, na-assign kami sa mga far-flung areas. Iyon ba yung sasakay ka ng
habal-habal o Tumatawid kaya kayo ng yung bundok at saka tumatawid ng ng ilog. Kita mo kung gaano yung sakripisyo ng ating Yung mga mga guro. Yes po. guro So, para lang 3 mapagaling. years po, ganun yung naging sitwasyon ko dito sa Pilipinas. Kaso hindi talaga siya pinalad. So, nung 2023, magsa-start na ng college yung kapatid ko. Kailangan ko nang tumulong. So, alanganin talaga, hindi pwedeng ganun lang yung sahod. Kaya naisipan kong mag-abroad na lang. So, nag-apply ako ng abroad, nag-Hong Kong ako, nag-DH ako doon. Trabaho ko bilang DH, tagabantay ng isang bata, 2 aso, tapos may matanda ako. All around yung trabaho. So, magsa-start yung trabaho ko that time, 7 a.m. Matatapos ako 1 a.m. Ganun. So, tapos yung kain, hindi din ganun kaganda. Isang tinapay, kape sa umaga, noodles sa gabi, sa tanghali. Yun. Alam mo kanina na ano po yung nasusundan ko yung sinasabi ni Ma'am Jeneline. Pag dito niya nakikita niya yung mga tinuturuan niya, siya yung Ma'am, good morning. Doon kasi 'di ba baligtad? Kaya ikaw ang ikaw ma'am, ikaw ang mag-good morning. Dito kasi ikaw ang sinasabihan ng ma'am. Kaya nga SPIMS. Galing ng SPIMS sa Pinas. Ikaw ang ma'am at sir. Pwede ka bang magbigay ng mensahe sa ating mga nanonood, nakikinig, at kung ano po ang maibibigay mong pangpalakas ng loob sa kanila? Kasi hindi ka tumigil. Ikaw ba ilan ba kayong magkakapatid? Pwede bang kahit yung brief lang, ilan kayong magkakapatid? Ano po, actually, 8 po kaming magkakapatid. Ako yung pang-4. Tapos, 8? Opo, wala pang electric noon eh. Wala pang TV. Bata pa siya. Nasa bukid kasi, probinsya kasi kami. Ngayon nga, maagang dumidilim eh. Okay. So, tapos yung mama ko ay namatay nung 3rd year college ako. So, papa ko na lang yung tataguyod. Opo. Tapos sa 8 kaming magkakapatid, ako pa lang yung nakatapos ng kolehiyo. Okay. Ganun. Kaya kailangan kong tumulong sa mga sumusunod. Dahil yun nga, ako pa lang yung may kayang tumulong sa kanila talaga. Kasi gusto ko lang tanungin si Jeneline, paano mo nalaman yung programang SPIMS? Actually, nung 3 weeks ako nun sa Hong Kong, meron akong kaibigan teacher din siya. Kaso that time parang yung plano niya is hindi pa talaga gano'n uuwi talaga. Kasi medyo maganda yung nakuha niyang trabaho. So ako that time, 3 weeks ako nagrereklamo na ako. Sabi ko sa kanya, friend, hindi ko na talaga kaya. Ang hirap talaga ng trabaho ko, ganun. Kasi medyo mahirap din pakisamahan yung matandang alaga ko that time. So sabi niya sa akin, why not, alam mo, nag-apply ako ng pagbalik ko ng Pilipinas, SPIMS, ganun. Sabi niya sa akin. Sabi niya, mag-apply ka din. Send ko sa'yo yung link. So sinend niya sa akin yung email address. Doon ako nag-email. Nag-question ako, paano po ba yung pag-apply ng SPIMS? Tapos sinabihan nila ako kung ano yung mga requirements na dapat kong ipasa. So nung napasa ko na, suppose hindi pa ako talaga uwi. 2025 pa dapat yung uwi ko. Kaso hindi ko na kinaya yung trabaho. Nag-message ulit ako doon sa SPIMS na email. Sabi ko sa kanila, baka mauwi ako ng maaga kasi nag-notice ako na sa amo ko na uuwi na lang ako. So, the next year, nabigyan ako ng plantilla by the next school year. Kaya yun, nauwi talaga ako. Dito pa siya sa Pasig. At Pasig din kasi ako. ang naibigay sa kanya ay plantilla position. See? Ito yung last year, di ba, na inapruban tayo ng DBM, ang DepEd, ng so much plantilla at 5,000 ang naka-allocate sa SPIMS. So, daming or something like that. Yes po, Asek. So, Ma'am Jeneline, mensahe bago ka namin pakawalan. Sa lahat po ng mga gurong merong pangarap na makapasok din, na ngayon ay patuloy pa rin na nangangarap. Alam ko marami kayo. Kasi kahit na yung, meron pa akong kakilala hanggang ngayon talaga nangangarap siya. Mas nauna siya sa akin. Kaso hindi pala yung pinalad. Patuloy lang. Alam kong mahirap sa ngayon. Pero darating din ang time para sa inyo. Keep striving po. Mararating din natin yan.
Alright. At iyan po ang ating panayam kay Ma'am Jeneline Hervias. And of course, nakasama natin ngayon si Director Andrea Anulin ng National Reintegration Centers or Center for OFWs. Director, alam ko wag mo munang i-announce yung next na natin, pero baka may mensahe po kayo sa ating mga nag-aantay pa na mayroon tayong Likha Global, di ba? Yes po, Asik. Natin, marami na bang nag-submit? Actually, Asik, kahapon nasa 409 na ang applications na natanggap natin mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa iba't ibang mga jurisdictions ng ating 42 na migrant workers offices. Pero hindi pa po tapos, Asik, ang application. Narinig ko po na i-extend pa po natin katulad ng ginawa natin sa Likhang Kababaihan at Likhang Marino para po mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na nagtatrabaho pa sa ibang bansa na makasali. Malay ninyo yung inyong mga naiisip na mga business plan ang magigipalang susi para kayo ay sumakses hindi lang sa pagtatrabaho sa ibang bansa pero sa pagbabalik din dito sa Pilipinas. Kagaya nung karanasan ni Jeneline, 'di ba? Batang-bata pa siya, Asek. I think napakaganda nung kanyang kwento na yung pagbumalik ka sa Pilipinas, kung planado naman ito, kung suportado ng pamahalaan natin at ng iba pa nating mga stakeholders, mas malaki yung chances na yung successful na reintegration dito sa Pilipinas ay posible at talagang malaki yung chances po. Kaya nga, ini-encourage natin, kung may mensahe tayo, Asek, ini-encourage natin ang ating mga OFWs na kilalanin din ang mga programa ng pamahalaan at ng iba pa nating mga partners. Hindi lang po ng DMW, hindi lang ng OWA, pero kasama na po yung mga partners natin sa National Reintegration Network dahil kahit ibang ahensya ng pamahalaan, Asek, meron po silang reintegration programs para po sumuporta sa ating mga nagbabalik bayan na mga OFWs. Yes, panawagan po namin sa mga ka-OFW natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mayroon po to ay hanggang August 31? Parang feeling ko, Asik, baka hanggang pa po I-announce po natin sa FB page sa NRCO at saka ng Extension. Although, technically, the deadline is August 31. So may pagkakataon pa po kayong humabol. Bisitahin niyo lang po yung FB page. Meron din po dong link na pwede kayong kung saan pwede kayong mag-submit ng application para po sa inyong mga business plan. So Jeneline, yung mga naging kasama mo sa Hong Kong, pwede mo din silang i-encourage. Kung hindi sila handang maging teacher dito, baka naman meron silang magandang idea para sa negosyo. Alright, maraming salamat, Dear Andy. At para sa mga mahalagang anunsyo, komento at iba pang paghingi ng serbisyo, maaari nyo pong makontak ang Department of Migrant Workers sa mga official na website, email address, social media channels, at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Muli po, para sa ating mga OFWs na nasa abroad, ugaliin kumuha ng updates sa ating DMW official accounts. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedbacks para higit kayong mapaglingkuran. Aming inihatid ang programang Tahanan ng OFW via Radio Pilipinas, Radio Publico. Ako po si Assistant Secretary Benny Legaspi ng Land-Based OFW Concern. Pero bago ko po pagtapos, gusto ko munang pasalamatan ng akin pong guest co-host, Dear Andy, sa pagsama sa isang oras na talakayan at balitaan dito sa tahanan ng OFW. Of course, ingat po kayo mga kababayan, lalo lang parang nararamdaman mo, parang kumukulog sunod-sunod na po yung pag-ulan na nararanasan natin sa ibang bahagi ng bansa. Abangan ang susunod na episode na may makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Kita-kita tayo uli dito lamang sa nag-iisang paborito ninyong programa, ang Tahanan ng OFW.